Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng ating bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po pala ako mag-decode po at mag-analyze po sa pinadala po nating napakagandang treasure marker ng ating katiis po. Ito yung nagpapatulong sa pag-decode at sa pag-aanalisa at ito po ay nakita po nila sa kanilang lugar, Katiit. So, ako po muna magpasalamat ng maraming salamat po sa aking mga subscribers, sa aking followers, at sa mga bagong subscriber ko, at sa mga bagong followers. Thank you so much po sa patuloy niyo po sa panonood po ng aking video. Maraming salamat po. At aking pong pinasalamatan po ang aking katiis ko na taga-Turukan, Zamboanga na si Mr. Rolly Adlaon Luok. Ito po gumagawa po ito ngayon po ng treasure hunting equipment po, made in Philippines po. Ito po gumagawa po ng gold locator, aurameter, and Japanese one mga katiits. So speaking of gold locator mga katiits, ito'y murang-mura po dahil presyong Pinoy at gawang Pinoy. Mayroon na po tayong made in Philippines gold locator na kayang-kaya sa bulsa na hindi tulad po na yung galing sa ibang bansa na halos hindi kaya po ng ating katiits na bumili po ng mga ganyang treasure hunting equipment. So ito po si Mr. Rolly Adlaon Luok po ay mayroon na po siyang mayroon siyang tatlong klaseng gold locator. Mayroon siyang single antenna, mayroon siyang dalawang antenna, at mayroong triple antenna na gold locator. Okay, yung triple antenna na gold locator niya ngayon ay in demand at mayroon ng history na 8 na po ang nakahits po gamit lamang po yung kanyang EBS gold locator mga katiits. At yung huli nga mga katiits sa 8 ay dalawang gold bar na may tatakpang Burma. Diyan po na-detect po sa Davao de Oro gamit lang po yung kanyang triple antenna na ABS gold locator. Gusto niyo pong bumili, maka-avail po, please PM lang po kayo kay Mr. Rolly Adlaon Luok sa kanyang Facebook page, or pwede kayong tumawag sa mobile number niya na 092626 32843. 092626 32843 katiits. Okay po mga katiits. Yung mga gusto nyong bumili po, tawag lang po kayo sa kanyang cellphone number na aking binibigay sa inyo ngayon. Okay, tuloy na po tayo sa pag-decode. Ito yung napakagandang hugis puso po ang pinadala po nating katiits na ito yung nagpapatulong po sa pag-analisa at pagdidecode po. Maraming salamat po katiits na ako po inyong napili upang pagkatiwalaan po sa pag-decode po ng iyong nakikitang treasure marker na ito ay hugis puso nga mga katiits. So ito po ay napakaganda po, talagang isang man-made po yung kanyang treasure marker. Ito ay sadyang mayroon siyang spoke, may spoke hole at may butas po ito. At hugis puso po ito siya, heart shape po yung treasure marker na pinadala po ng ating katiits. Yan po ay alam niyo naman po ang madalas po ay ginagamit po ng mga Japanese at mga Korean po ay isa pong mga hugis na itong hugis puso ay madalas po ay ginagamit po nila as treasure marker katiits. So yan po ay ito na makikita ko dito, napansin ko isang maliit lamang po ito at asahan nyo po itong mga ganitong maliit lang na mga treasure marker ay ito yung mga giveaways po ito na ito'y malapit lang mismo sa kanyang area. So asahan nyo po, wag lang yung mga big boulder markers, yung malalaking bato na hindi kayang buhatin, hindi kayang galawin ng ilang tao at maging heavy equipment, mga katiis. Pag mga ganitong maliit, ang items po niyan mga katiis, asahan nyo po, nandyan mismo sa tabi niya at hindi lalayo yan sa kanyang kinalalagyan po katiis. So ito po, ang napapansin ko dito sa
napaka-cute na treasure marker na hugis puso ay mayroon po siyang isang spoke hole sa gitna mismo katiits. So yan po ang katiits, pwede nyo pong i-detect po, i-detect po ng metal detector or gold locator. At kung wala naman, pwede nyo pong pukpukin po yan yung katawan mismo at baka may rock enclosure po. Alam niyo po yung tunog solid at tunog ampaw. Pag tunog ampaw, siyempre parang maluwag pong loob. Pwede pong mayroon po yung items o giveaways po sa mismong hardship nito mga katiits. So mayroon pa akong napansin nito mga katiits ay isang triangle na sa gilid po ng heart mga katiits. So ito po ay ating tinitingnan po sa pagdidikod po kasi sa pag-analisa po ng treasure marker, lalo na wala kayong treasure hunting equipment like metal detector or gold locator. Ito po ay nagbabase lang po tayo talaga sa mga arrowhead, mga markers, mga naka-engrave po kung saan po ito nakaturo o sa ano po yung mga naka-ukit po dyan sa mga treasure marker na yan mga katiits. So ito po, pangalawa po, bukod po sa butas po, mayroon akong napansin po sa gilid isang triangle shape po na naka-engrave po sa gilid mismo ng hugis pusong bato sa bandang kaliwa mga katiits. So ito yung po mga katiits ay inyo pong pansinin po yung mga itong paikot nito mga katiits itong apat na kanto east, west, north, and south. Pwede po kasing mayroong coordinated markers o countersign marker ang ginagawa po madalas po yung mga Hapon o Korean o Chinese po sa paggawa po ng mga treasure marker. At ito pa, mayroon pa akong napapansin po dito. Ito ay naka-engrave po na letter D. Ito po ay naka-pinpoint po sa may east. Pwede rin po mga katiits yung D ay down. Ito ay nagtuturo ng D as down mismo sa baba po niyan mga katiits. So, ang gagawin niyo po mga katiits, pwede niyo i-detect po yung apat na sulok east, west, north, and south. Ito po yung napansin ko na letter D at pwedeng down, pwedeng distance, pwedeng kasi nga nakaturo dun sa east at pag D pwedeng down at pwede ito sa pinakatulis po ng heart na ito yung nakaturo ngayon sa bandang south katiits. So yun po, pwede pong ihagurin, pwede nyo i-detect po niya ng metal detector or gold locator katiits. Yung bandang tulisan po ng heart hugis mga puso mga katiits. Tingnan nyo po dyan sa distansya po ng 2 hanggang 3 meters po, pwede nyo i-detect po yan yung baba. Baka po may items po dyan o tinatawag na giveaways mga katiits. So yun po ay ito po talaga ay ating hinimay-himay po kung ano po yung mga naka-ukit, naka-engrave sa treasure marker na ito na hugis puso katiits. Ayan po mga katiits, tingnan nyo rin po yung mismo kasi pag mga ganitong small items, madalas po nakuhanan po ng giveaways yan ng ating mga katiits. Kasi ang item po yan, posibleng dyan mismo sa bato at inaalis lang yung small bato at doon dinetect po nila yung mismong kinalagyan ng bato ay positive po yung item. So, pakatandaan po lang katiits, ang apat na kanto, apat na sulok niyan, east, west, north, and south. Pwede po nyong i-tisdig po o pwede kayo magtisdig po ng 1 meter hanggang 1.5 meters below, down mga katiits. So, pwede kayo mag-sync, mag-letter L, mag-sync po kayo maghukay pasok po ng heart mga katiits. Heart marker shape mga katiits. So, yun po katiits,
ay yun po yung pwede po, lalo na po kung wala kayong treasure hunting equipment, pwede kayong magtisdig po ng 1 meter hanggang 1.5 meter sa distansya po ng 1 meter or 2 meter sa distance mula dito sa Hugis, Poso, Katiits. Yan sa east, madalas po kasi yan na ginagamit yung east area po. Pwede kayong magtistig po dyan. At so kung wala naman sa north, sa south and west mga katiits. So sa pag-tisdig mga katiits, sa paghukay, ay kapag napapansin kayo na may mga sa pagkalagitnaan sa mga 0.5 meters na mayroon kayo napapansin ng mga heart shape, rectangle shape, hugis puso, mga basag na bote, basag na gamit po, mga seals po na galing dagat, ba't nakarating dyan sa bundok. Ibig sabihin, tumbok yung inyong paghukay po as tisdig mga katiits. Kapag mga katiits, ganyan po ang gagawin niyo po. At yung lalo-lalo na pag wala po tayong treasure hunting equipment. So, talaga po, magtisdig po po tayo hanggat po makita po natin yung item. So, pero tandaan niyo po, ang ganito pong klaseng treasure marker, kapag maliit, nandyan lang po sa tabi mismo yan mga katiits. Hindi po yan lalayo. Ang items yun mga katiits. Okay po mga katiits, ito'y balikan ko. I-check nyo po yung mismong bato. Pwede yung i-detect po niyan. Baka mayroong masaga po niyan na detection po. Pwede pong under the rock o under itong treasure marker na puso ang item mga katiits. Okay po mga katiits, ako po'y nagpapasalamat po, lalo po sa nagpadala po ito ng itong treasure marker upang ipadigod po sa atin. Maraming salamat sa pagtitiwala po. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and please don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga bidyong ipapalabas. Maraming salamat po sa mga viewers ko po. Yung aking tema ay decoding and analyzing sa mga treasure symbols, markers, and signs. Thank you so much for watching. God bless us always.